Okay, sa panig ngayon itong San Miguel Beer, mukhang handa na raw ang Northport na i-offer si Robert Bolick para sa kanila. Marami ngayong maespekulasyon dito tungkol dito kay Bolick kung saan mapupunta. Ang mukhang, of course, ang rights niyan ay nasa Northport Batangpier. Ang problema lang, siguro wala na sa inyo magugulat dito, ay mukhang hindi raw kayang i-afford ng Northport yung salary nitong si Bolick. Siyempre dahil nga ayon dito mismo sa mga insiders, 40 million daw ang kontrata nito sa Japan. At umaasa si Bolick na yung makukuha niya sa Northport ay halos kapareha nung nakuha niya sa Japan. Mukhang hindi yata kaya i-afford ng Northport yan. Kaya ang tinitignan daw nila ay baka i-offer na ang rights ni Bolick dito sa San Miguel Beer. Hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay mangyayari, pero mukhang yan daw ngayon isang posibilidad na tinitignan dahil ito si Bolick. Kumbaga baka ang mangyari, ito si Bolick pipirma ng maximum contract dito sa Northport Batangpier. Pero after 1 or 2 conferences ay lilipat na rin ito sa San Miguel Beer dahil sila na ang mag-shoulder nung bayad nito. Hindi naman ito unusual, nakita natin nangyari na yan dati dito sa Blackwater. Nung pumirma ng maximum contract si Mac Bello, eventually nalipat din naman dito sa MVP Group. So sa ngayon baka ganyan ang mangyari dito. Hindi pa natin natitiyak pero mukhang itong Northport Batangpier ay tinitignan yung posibilidad na kumuha ng ibang player mula dito sa SMB. Hindi pa natin natitiyak kung sino, pero baka itong si Simon Enciso maging kapalit plus isa pang player. Depende kasi yan sa magiging takbo ng negosasyon nila. Pero alam naman natin na malapit itong Northport Batangpier dito sa SMC. So madali lang naman siguro magiging takbo ng negosasyon na yan. At ang sabi nga ng mga insiders, ang pinagtatalunan na lamang ay kung ito si Robert Bolick mapupunta sa San Miguel o sa Ginebra o Magnolia. Samantala naman, ano na ba ang nangyari dito sa kagustuhan ng PBA Board of Governors na magkaroon daw ng mga panibagong teams? Kung inyong magugunita, mga ilang linggo ang nakaraan, inanunsyo ng PBA na sinabihan na raw nila si Commissioner Willie Marshall na maghanap ng mga bagong teams na sasali dito sa liga. Pero hanggang sa ngayon mukhang wala pang balita dyan dahil ayon mismo dito sa mga reports na lumalabas, maraming mga kumpanya of course ang kayang-kayang bayaran itong expenses ng pag-maintain ng isang PBA team. Alam na natin yung SM, yung BDO, itong Aboitiz Group, ang mga Ayala, Gokong Wei, sila Andrew Tan. Niyang mga yan, kayang-kaya nila yung budget nitong PBA. At actually, kaya nilang tapatan kung ano man ang ginagastos ng SMC at MVP Group. Pero ang tanong, bakit hindi pa sila sumasali at parang hindi naiengganyo? Well, ang isang nakikita dyan dahilan ay hindi level yung playing field. Kasi kahit naman kayang tapatan for example nitong SM o di kaya naman nitong mga Ayala, yung salary na ibibigay dito sa mga top players, ang problema yung mga players na yan ay under contract na dito sa SMC at MVP Group at hindi yan basta-basta malilipat o pwedeng kunin nitong mga bagong kupunan. Kumbaga, kahit kaya mong gumastos, pero yung mga players ay nakatali na doon sa malalakas na teams, ano pang silbi ng malaking pera at budget nila. Yan ngayon ang tinitignan daw dahilan kung bakit yung mga malalaking kumpanya ay ayaw sumali. Kasi tignan mo nangyari dito sa mga ibang kumpanya katulad itong Terra Firma at Blackwater na sumali, instead na ma-improve yung image nila, ang tingin ngayon ng mga tao ay talunan. So baka iyan ang iniiwasan ng mga malalaking kumpanya dahil nga hindi raw level o hindi patas ang patakaran sa PBA. Okay, ito raw si Tony Bishop mas pinili maglaro sa Barangay Ginebra kahit malaki ang inoffer sa kanya doon sa Mexico. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, kamuntik na nilang hindi makuha itong si Tony Bishop dahil malaki daw ang ino-offer sa kanya ng iba yung dagat, pero mas pinili niya na maglaro dito sa Barangay Ginebra kahit alam niya na malamang siya ay interim import lamang. Ibig sabihin hindi naman sigurado na magtatanggal siya dito. Gusto raw talaga ni Bishop na maglaro para sa Barangay Ginebra at sinabi ni Coach Tim Cone na very much appreciated yung ugali nito si Bishop. Nakarating na si Bishop dito at maganda raw ang takbo ng practice nila ngayon sa Ginebra. Para bang kabisado na niya yung sistema nito. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na nasisiguro niya na magiging maganda ang takbo ng Barangay Ginebra dahil
Open naman daw ito si Bishop, madaling turuan at sumusunod sa mga instructions. Importante yun, walang attitude. Siyempre, yan ang nagustuhan ng mga fans dito kay Justin Brownlee. Dahil si Brownlee, hindi mayabang, sumusunod sa mga instructions at kumbaga hindi puro one-on-one ang laro. At si Tony Bishop, ganoon din daw mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Kaya maaasahan natin na walang problema pagdating dito sa chemistry ni Bishop at ng mga players. Sa ngayon, ang Barangay Ginebra ay sunod-sunod na ang mga practice nila. Dahil syempre, naghahanda na sila para dito sa Commissioner's Cup. At sigurado, sabi ni Tony Bishop, na gagawin niya lahat para masiguro na ang Barangay Ginebra ay makatutulong o makagagawa ng paraan para sila ay mag-champion. Sinabi ngayon ni Tony Bishop na sisiguraduhin din nila na lahat ng kanilang gagawin ay kumbagay para madepensahan yung kanilang corona at magkaroon ulit ng chance na manalo ng marami pang kampyonato. Sinabi ngayon itong si Coach Yeng Guiao na ito raw mga ibang team sa PBA ay mas nakalalamang pa rin kumbaga dito sa mga independent teams dahil sa laki ng budget nila. At hindi lang doon sa mga local players ang tinutukoy niya, kung hindi maski na dito sa mga imports. Sinabi ni Coach Yeng Guiao, for example, na itong Barangay Ginebra kahit wala doon si Justin Brownlee dyan, siya pa rin ang magiging team to beat dahil malaki ang binayad niyan dito kay Tony Bishop. Sinabi ni Coach Yeng Guiao na at ay disadvantage pa rin itong mga independent teams dahil kung titignan daw ninyo doon sa mga history, isipin nyo na lang kung magkano binayad for example nitong MVP group kay Terrence Jones o kaya dito kay KJ McDaniels at ito namang San Miguel Beer dito kay Shabazz dahil alam natin mga NBA players yan at hindi naman yan tatanggap ng maliit na sweldo lamang. So dito raw natin makikita na ito talagang SMC at MVP group ay nakalalamang hindi na sa pagsalary ng mga local players kung hindi maski na ng mga imports. Sasabihin ng iba ito si Coach Yeng Guiao ay puro reklamo na lamang pero may punto rin siya dahil pagdating dito sa mga imports ay parang walang salary cap na nasusunod at makikita raw natin sinabi ni Coach Yeng na iba talaga yung kalibre ng imports ng SMC at MVP group. Sa ngayon mukhang wala pang aksyon ng PBA dyan dahil alam naman natin talaga na pagdating sa quality ng imports ay talagang nakalalamang itong SMC at MVP group. Pero ganun talaga ang sitwasyon sinabi ni Coach Yeng Guiao. At gagawin na lamang nila ang lahat para makakompete kahit papaano. Sinabi ni Coach Yeng na masyadong ina-underestimate ng mga tao itong Ginebra kahit daw wala dyan si Justin Brownlee. Sa tingin niya ito pa rin ang magiging team to beat pag nag-umpisa na itong Commissioner's Cup dahil matindi rin ito si Tony Bishop. Shout out kay Brian Andres, Cardito Bolima, Ruben Dolor, Jonald Malyari, Joseph Pineda, Admond de Guzman, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Barbosidad, Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Katsakino Dokusin, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado, RG Bueno at Dalina family, Jordan at John Redeem Malanta at Sid Maria at JJ Boom at iba pa nating mga taga-subaybay.